Isang malakas na kalabog na sinundan ng tunog ng nababasag na salamin ang pumunit sa katahimikan ng mansyon ng mga Del Rosario. Natigilan si Liza sa gitna ng pagpupunas ng mesa. Binitawan niya ang basahan at ang puso niya ay tila huminto sa pagtibok. Isa lang ang nasa isip niya. Si Senyora Remedios, hindi na siya nag-isip pa. Tinakbo niya ang pasilyo, ang bawat hakbang ay isang dagundong sa kanyang dibdib. Papunta sa silid ng matandang ginang, ang sentro ng kanyang mundo sa loob ng 20 taon. Pagpihit niya sa seradura, bumungad sa kanya ang isang tanawing nagpaguho sa kanyang mundo. Nakahandusay sa sahig si Doña Remedios, ang kanyang amo, ang kanyang pangalawang ina. Sa tabi niya ay ang basag na picture frame ng pamilya, ang larawan ni na Don Alberto, ni Adrian, at ng senyora noong masaya pa ang lahat. "Senyora!" Sigaw ni Liza. Ang boses niya ay basag sa takot. Dali-dali siyang lumuhod sa tabi ng matanda. May maliit na hiwa sa noo nito. Ngunit ang mas kinatakutan ni Liza ay ang pagkalito sa mga mata nito. "Liza, anong nangyari?" Mahinang tanong ni Doña Remedios, sinusubukang bumangon. "Huwag po kayong gumalaw, senyora. Tatawag po ako ng tulong." Ngunit bago pa man siya makatayo, isang anino ang pumasok sa silid. Masyadong mabilis, parang nag-aabang. "Diyos ko, Mama!" Si Patricia, ang mapapangasawa ni Sir Adrian. Maganda, sopistikada, at sa mga sandaling iyon, ang mukha niya ay puno ng perpektong pag-aalala. Lumuhod ito sa kabilang panig ng donya. Ang mga kamay ay marahang humahaplos sa braso nito. "Mama, are you okay? Anong nangyari?" Pero habang nagsasalita si Patricia, may ibang napansin si Liza. Isang mabilis na sulyap. Isang segundong pagtingin ng mga mata ni Patricia, hindi sa sugat ng matanda, kundi sa direksyon ng bakal na kahadiyero sa sulok ng silid. Isang malamig na kaba ang gumapang sa likuran ni Liza. Maya-maya lang, habang inaasikaso ni Liza ang sugat ni Doña Remedios, narinig niya ang boses ni Patricia sa may pintuan. Mahina, puno ng pino at kalkuladong pag-aalala, kausap nito si Adrian sa cellphone. "Adrian, love." Si Mama, nahulog na naman siya. Isang saglit na katahimikan. I know. Pero this is different. Parang mas lumalala ang pagkalimot niya. She's becoming a danger to herself. Kanina, tinanong niya kung sino ako. Napatigil si Liza. Hindi yun totoo. Walang ganoong sinabi ang senyora. "I'm just worried, love. Sobrang nag-aalala lang ako para sa kapakanan niya. Maybe it's time we consider a better place for her. Kung saan mas maalagaan siya ng mga professional." Ang bawat salita ay parang lason na nadahan-dahang tumatagos sa pandinig ni Liza. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa sugat ni Doña Remedios, kundi dahil sa kasinungalingang kanyang naririnig. Naalala niya noong bata pa siya, noong panahong naghihikahos ang kanyang pamilya, at si Doña Remedios, ang walang pag-aalinlangang nag-abot ng tulong, nagpaaral sa kanya, at itinuring siyang bahagi ng pamilya. Hindi lang siya isang katulong sa mansyon na yon. Utang niya ang kanyang buhay sa babaeng ngayoy pinaplano nilang itapon na parang isang basag na salamin. Kinagabihan, hindi mapakali si Liza. Paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang mga salita ni Patricia. Ang mabilis na sulyap nito sa kahadiyero, may mali. Isang malaking kamalian. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kanyang higaan. Kailangan niyang siguraduhin. Sinundan niya ang kadiliman ng pasilyo patungo sa direksyon ng private office ng donya. Isang maliit na siwang ng ilaw ang nagmumula sa ilalim ng pinto. Itinapat niya ang kanyang tainga, walang tunog. Dahan-dahan at buong pag-iingat, bahagya niyang itinulak ang pinto. At doon, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp, nakita niya si Patricia. Nakatayo sa harap ng mesa ng senyora, dahan-dahan nitong binuksan ang isang drawer. Ang drawer kung saan itinatago ni Doña Remedios
ang lahat ng mahahalagang dokumento. Okay, love. Mag-ingat ka. I love you. Ibinaba ni Adrian ang tawag, ngunit ang boses ni Patricia ay nanatili sa kanyang isipan. Puno ng pag-aalala, puno ng pagmamahal. Napabuntong hininga siya at sinapo ang kanyang noo. Nasa opisina siya ng kumpanya, napapaligiran ng mga papeles na kailangan niyang pirmahan, ngunit ang isip niya ay nasa mansyon, kay Mama at kay Patricia. Mahal na mahal niya ang kanyang ina. Si Doña Remedios ang kanyang sandigan, ang nag-iisang bituin sa kanyang kalangitan nung bata pa siya. Ngunit habang tumatanda, ang bituin na yon ay tila naging isang araw na nakakasilaw. Masyadong nangingialam, masyadong tradisyonal. Tapos dumating si Patricia. Napangiti si Adrian nang maalala niya ang unang pagkikita nila sa isang art gallery. Si Patricia ay parang isang hininga ng sariwang hangin. Moderno, intelihente at naiintindihan siya nito sa paraang hindi kailanman nagawa ng kanyang ina. Sa wakas, may isang taong nakakita sa kanya bilang si Adrian, hindi bilang ang nag-iisang anak ni Remedios del Rosario. Si Patricia lang ang nakakaintindi. Bulong niya sa sarili. Kagabi, pagkatapos ng insidente, si Patricia ang kumalma sa kanya. Habang ginagamot ni Liza ang kanyang ina, si Patricia ang yumakap sa kanya at sinabing, "Huwag kang mag-alala, love. We will get through this. Maghahanap tayo ng paraan." Ngunit ang paraan na yon ang gumugulo sa isip niya. Isang specialist, isang high-end nursing home. Ang mga salitang yon ay parang mga tinik. Ibibigay na lang ba niya ang kanyang ina sa mga estranghero? Biglang tumunog ang intercom sa kanyang mesa. "Sir Adrian, si Liza po nasa labas. Gusto daw po kayong makausap." Kumunot ang noo ni Adrian. Anong ginagawa ni Liza dito? "Papasukin mo." Pumasok si Liza, ang mga matay namumugto at puno ng pag-aalala. Yumuko ito ng bahagya. "Sir, pasensya na po sa abala. Gusto ko lang po sanang..." "Kung tungkol ito kay Mama, Liza, alam ko na. Kinausap ko na si Patricia." Mabilis na putol ni Adrian. Ang tono niya ay mas malamig kaysa sa kanyang intensyon. "Pero sir, may hindi po kayo naiintindihan. Si Ma'am Patricia po." "Si Patricia ang nag-aalala kay Mama," giit ni Adrian. Tumatayo na. Siya ang gumagawa ng paraan para masigurong ligtas si Mama, hindi tulad ng iba na nakatayo lang at nanonood. Nasaktan si Liza sa narinig. "Sir, hindi po totoo yan." "Ang totoo po, may kakaiba po sa mga kinikilos ni Ma'am Patricia. Kanina po, yung tiyaan ni Senyora." "Tama na, Liza," sigaw ni Adrian. Ang kanyang pasensya ay biglang naubos. "Ano ba ang problema mo kay Patricia? Dahil ba mas binibigyan siya ng atensyon ni Mama? Dahil ba siya na ang magiging reyna ng bahay na to?" Napaiyak si Liza. "Hindi po, sir. Mahal ko po si Senyora. Ayoko lang po siyang mapahamak." Huminga ng malalim si Adrian. Sinusubukang kontrolin ang sarili. "Liza, alam ko na matagal ka nang nagsisilbi sa amin. At nagpapasalamat ako para doon. Pero hanggang doon na lang yon." Lumapit siya kay Liza, ang kanyang mga matay matalim. "Huwag mong kalimutan ang posisyon mo sa bahay na yon. Katulong ka lang. Huwag mong pakialaman ang mga desisyon ko para sa pamilya ko." Ang bawat salita ay parang sampal na dumapo sa mukha ni Liza. Wala na siyang nagawa, kundi tumango at dahan-dahang tumalikod, dala ang kanyang bigong puso. Naiwan si Adrian na mag-isa. Ang kanyang dibdib ay mabilis sa pagtibok dahil sa inis. Bakit ba hindi nila maintindihan? Siya ang lalaki. Siya ang magdedesisyon. Noong gabing iyon, sa kanilang hapunan, malungkot na ibinalita ni Patricia ang isang bagay. "Love, tumawag si Mr. Tan kanina. Hinahanap niya si Mama. May meeting daw sila kaninang umaga na hindi sinipot ni Mama. It was about the hacienda's expansion." Napatingin si Adrian sa kanyang ina, na tahimik na kumakain, tila wala sa sarili. "Eto na.
Ito na ang pruweba. Ang pinakaimportanteng proyekto ng pamilya. Nakalimutan ni Mama. Tingnan mo siya, love. Malungkot na bulong ni Patricia. Hinawakan ng kamay niya. Parang wala na siya dito. Ayoko siyang nakikitang ganito. Naramdaman ni Adrian ang isang matinding kirot sa kanyang puso. Tama si Patricia. Tama si Liza na nag-aalala. Ngunit mali siya ng pinagbibintangan. Ang kalaban dito ay hindi si Patricia. Ang kalaban ay ang sakit na unti-unting kumukuha sa kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tiningnan ang pangalan at numero na ibinigay ni Patricia kanina. Dr. Ricardo Ramirez, isang respetadong neurologist. Ayon kay Patricia, hindi na siya nagdalawang isip para ito sa kapakanan ni Mama. Ito ang tamang gawin. Ito ang desisyon ng isang lalaking nagmamalasakit sa kanyang pamilya. Pinindot niya ang call button. Hello? Dr. Ramirez's clinic? Sa kabilang panig ng mesa, napansin ni Adrian ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ni Patricia bago ito mabilis na nag-iwas ng tingin. Ngunit binaliwala niya ito. Hello? Sagot niya sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Tumatawag ako para sa nanay ko, si Remedios del Rosario. Katulong ka lang. Ang mga salitang yun ni Adrian ay parang mga basag na bubog na tumusok sa puso ni Liza. Buong araw, habang siya'y naglilinis at nagsisilbi, ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi na siya ang Liza na itinuring na pamilya. Para kay Adrian, isa na lang siyang anino sa mga sulok ng mansyon, isang aninong walang karapatang magsalita. Ngunit ang isang anino ay may mga mata at may mga tainga. At ngayon, mas pinatalas ni Liza ang kanyang mga pandama dahil alam niyang hindi lang siya isang anino. Siya ang aninong magiging bantay ni Doña Remedios. Nang hapong iyon, habang siya'y nagdidilig ng mga halaman sa hardin, isang itim na van na walang marka ang huminto sa labas ng gate. Lumabas si Patricia, palihim na lumingon sa paligid bago kinuha ang isang maliit at kulay kape na kahon mula sa driver. Walang resibo, walang pirmahan, isang mabilis na palitan lang. Mabilis na itinago ni Patricia ang kahon sa loob ng kanyang malaking bag at pumasok sa mansyon na parang walang nangyari. Napanood ni Liza ang lahat mula sa bintana at isang panibagong kaba ang kumalat sa kanyang sistema. Kinagabihan, naghanda ng tsaa si Patricia. Para kay Mama, sabi niya na may matamis na ngiti. Pampakalma. Pinanood ni Liza ang bawat galaw nito. Ang paraan ng pagbuhos ng mainit na tubig, ang paghalo. May isang saglit na tumalikod si Patricia na tila may kinuha sa cabinet. Pagbalik nito sa tasa, ipinagpatuloy na niya ang paghahalo bago iabot kay Liza. Pakidala naman ito kay Mama, Liza. Salamat. Kinuha ni Liza ang tasa. Mainit pa. Ngunit may iba siyang naramdaman. Isang instinct. Pagdating sa kusina, bago ihatid ang tsaa sa silid ng senyora, sumandok si Liza ng kaunting-kaunti gamit ang isang kutsarita at tinikman ito. Mapait. May kakaibang lasa na hindi lasa ng tsa. Parang lasa ng gamot na tinunaw. Nanginginig ang mga kamay na ibinuhos niya ang laman ng tasa sa lababo. Hindi niya ito ipapainom sa kanyang senyora. Hindi kailanman. Ang gabi ay malalim na. Tapos na ang lahat sa kanilang mga gawain at ang mansyon ay nababalot na sa katahimikan. Ngunit si Liza ay gising na gising. Ang takot at hinala sa kanyang dibdib ay hindi siya pinapatulog. Dinala niya ang basket ng mga labahin, isang perpektong dahilan para maglakad-lakad sa pasilyo. Pagdaan niya sa tapat ng silid ni Patricia, narinig niya ang mahinang boses nito. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Sumilip siya. Nakatalikod si Patricia, may kausap sa cellphone. Ang boses niya ay mahina, ngunit sa katahimikan ng gabi, malinaw ang bawat salita. Yes, attorney. Everything is proceeding as planned.
The doctor has already spoken to him. Adrian is convinced. Konting tulak na lang at pipirma na siya. Ang kailangan ko lang ay ang special power of attorney. Once I have her signature on that, tapos na ang laro. Napatakip si Liza sa kanyang bibig upang pigilan ang isang hikbi. Paano kung hindi siya pumirma? Tanong ni Patricia nakikinig sa kabilang linya. Okay, I understand. As long as the doctor declares her mentally incompetent, the signature won't matter as much. Perfect. Okay, attorney. Just prepare the documents. Ako na ang bahala dito. Siguraduhin mong malinis ang paglipat ng lahat ng assets sa pangalan ko kapag nasa loob na siya. Sa loob. Ang ibig sabihin, sa mental institution, ang lugar kung saan nila itatapon si Doña Remedios. Hindi na kinaya ni Liza. Dahan-dahan siyang umatras. Ang bawat hakbang ay parang may bigat na 1 tonelada. Ang mga anino sa paligid niya ay tila nagsasalita. Bumubulong ng kataksilan at kasamaan. Pumunta siya sa silid ni Doña Remedios. Mahimbing na natutulog ang matanda, ang mukha'y payapa. Walang kamalay-malay sa ahas na gumagapang sa kanyang sariling pamamahay. Hinawakan ni Liza ang kamay nito. Malamig. Ngunit ang init ng determinasyon sa puso ni Liza ay nag-aalab. Hinalikan niya ang kamay ng matanda. Hindi po ako papayag, senyora. Bulong niya sa hangin. Hanggat nabubuhay po ako, hindi sila magtatagumpay. Poprotektahan ko po kayo. Dahan-dahan siyang tumayo at lumabas ng silid. Isinara ang pinto ng walang tunog. Pagtalikod niya, sa dulo ng mahabang pasilyo, nakita niyang lumabas din si Patricia mula sa sarili nitong silid. Nagkatitigan sila. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng gabi, isang nangiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Patricia. Hindi ito isang nangiti ng pagkakaibigan. Ito ay malamig. Mapanghamon. Isang nangiti na nagsasabing, narinig mo lahat, hindi ba? Subukan mo akong pigilan. Nakasara ang pinto ng kanyang silid. Ngunit sa isipan ni Patricia, malinaw niyang nakikita ang anino ni Liza na tumatakbo palayo. Isang mahinang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang hindi puno ng saya, kundi ng pait. Ang munting tagapagtanggol, bulong niya sa sarili, habang lumalakad patungo sa bintana at pinagmamasdan ang malawak na hardin na naliligo sa liwanag ng buwan. Ang hardin, ang mansyon, ang pangalan. Lahat ng ito, dapat ay sa kanila. Kinuha niya mula sa ilalim ng kama ang isang luma at kinakalawang na lata ng biskwit. Hindi ito naglalaman ng matamis na pagkain, kundi ng mapapait na alaala. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Sa loob ay isang kupas na larawan, isang lalaking nakangiti, ngunit ang mga matay may bahid ng kalungkutan. Katabi nito ay isang batang babae na may 2 tirintas sa buhok. Siya. Si Papa. Naalala niya ang amoy ng kanilang maliit na bahay noon. Amoy ng bagong lutong pandesal at murang kape. Naalala niya ang mga kamay ng kanyang ama, magaspang dahil sa trabaho, ngunit laging malambot kapag humahaplos sa kanyang buhok. Ang pamilya Sales ay hindi laging mahirap. Dati, sila ang isa sa mga pinakamalaking katunggali ng Del Rosario Shipping Lines. Ngunit si Don Alberto Del Rosario ay tuso. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at koneksyon para dahan-dahang patayin ang negosyo nila. Naaalala pa ni Patricia ang huling gabi. Umuwi ang kanyang ama, amoy alak, ang mga matay talunan. Umupo ito sa isang sulok, umiiyak na parang bata. Wala na, Patricia. Kinuha na nila ang lahat, sabi nito. Ang boses ay basag. Si Del Rosario, sinira niya ako. Makalipas ang 1 linggo, natagpuan na lang nila itong wala ng buhay sa loob ng kanilang bodega. Sabi ng pulis, atake sa puso. Pero alam ni Patricia ang totoo. Namatay ang kanyang ama dahil sa dinurog na puso at nawalang dangal. Sinira nila tayo, Papa. Bulong ni Patricia sa larawan. Ang mga daliri marang gumagapang sa mukha ng kanyang ama. Pero babawiin ko ang lahat.
para sa'yo. Mula sa kahon, kinuha niya ang isa pang bagay, isang maliit at itim na diary, ang diary ng kanyang ama. Sa huling pahina, nakasulat sa nanginginig na sulat kamay, "Bawiin mo ang lahat. Huwag kang papayag na mamatay ang pangalan ng mga sales." Iyon ang naging Biblia niya. Iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas habang siya'y nagtatrabaho bilang waitress, habang tinitiis ang pangungutya ng iba, habang pinaplano ang bawat hakbang niya. Si Adrian ang pinakamadaling target, isang prinsipe na uhaw sa pag-aproba, isang lalaking gustong kumawala sa anino ng kanyang makapangyarihang ina. Naging lahat si Patricia para sa kanya, ang modernong babae, ang maunawaing kasintahan, ang tagapakinig sa lahat ng kanyang mga hinaing tungkol kay Doña Remedios. Isang perpektong pain. At si Doña Remedios, nakita ni Patricia ang mga unang senyales, ang bahagyang pagkalimot, ang paghahanap ng tamang salita. Hindi niya ito inimbento. Ginamit lang niya ito. Pinalaki. Pinabilis. Ang kaunting gamot satsa, ang pagtatago ng mga gamit, ang pagbibigay ng maling impormasyon, lahat ay parte ng isang dahan-dahang demolisyon ng pag-iisip ng matanda. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay maganda. Sopistikada ang perpektong fiancé, pero sa likod ng mga matang iyon ay isang apoy ng galit na hindi kailanman namatay. Kinabukasan, sa agahan, nagkasalubong sila ni Liza sa kusina. "Good morning, Liza." Bati ni Patricia. Ang kanyang boses ay matamis na parang pulot. Hindi sumagot si Liza. Nagpatuloy lang ito sa paghihiwa ng prutas. Lumapit si Patricia. Bumulong na sila lang ang makakarinig. "Salamat sa pag-aalaga mo kay Mama Remedios. You're very loyal." May diin sa salitang loyal. "Pero malapit ka nang mapagod. Hayaan mo, malapit na akong dumating. Ako na ang bahala sa lahat." Tumingin si Liza sa kanya, ang mga matay puno ng tapang na ngayon lang nakita ni Patricia. "Hanggat narito ako," sabi ni Liza, "walang sino man ang makakapanakit kay Senyora." Isang ngiti lang ang isinagot ni Patricia, isang nanangiting puno ng awa. "Kawawang Liza, akala mo may laban ka." Umalis si Patricia, iniwan si Liza na nanginginig sa galit at takot. Bumalik siya sa kanyang silid at muling binuksan ang lumang kahon. Kinuha niya ang diary ng kanyang ama. Hinaplos niya ang pabalat. "Malapit na, Papa," bulong niya. "Ang huling piyesa ay ilalagay ko na, at pagkatapos, babagsak na ang kaharian ng mga Del Rosario." Naging isang malaking larangan ng digmaan ang mansyon ng mga Del Rosario. Isang digmaang walang sigawan, walang putukan, tanging mga matatalim na tingin at mga salitang may dobleng kahulugan. Si Liza, armado ng katotohanan na siya lang ang nakakaalam, ay sinubukang maghanap ng paraan upang imulat si Adrian. Isang umaga, nakita niya ang reseta ng gamot ni Doña Remedios mula sa dati nilang family doctor. Itinabi niya ito. Kinahapunan, nang bigyan muli ni Patricia ng gamot ang matanda, palihim na kinuha ni Liza ang isang piraso ng tableta na aksidenteng nahulog ni Patricia. Hindi ito pareho. Iba ang kulay, iba ang hugis. Dala ang 2 tableta at ang reseta. Lakas loob na pinuntahan ni Liza si Adrian sa library. "Sir, tingnan niyo po ito." Inilatag niya ang mga ebidensya sa mesa. "Ito po ang gamot na galing sa doktor natin. At ito po ang ibinibigay ni Ma'am Patricia kay Senyora. Hindi po ito pareho. Baka po ito ang nagpapalala sa kanya." Tinitigan ito ni Adrian. Saglit na nakita ni Liza ang pagdududa sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makapagsalita, pumasok si Patricia. May dalang isang tasa ng kape. "Love, anong meron?" tanong nito. Ang boses ay inosente. Nang makita ang mga tableta, isang malungkot na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Oh, Liza, iyan ba? Mga vitamins lang yan. Herbal supplements for memory enhancement. Ibinigay sa akin ni Dr. Ramirez.
Sabi niya, makakatulong daw ito. Tumingin si Patricia kay Adrian, ang mga matay nangungusap. Gusto ko lang naman siyang bumuti. Masama ba yun? Nawala ang pagdududa sa mukha ni Adrian. Napalitan ito ng pagkainis na nakadirekta kay Liza. Nakikita mo, Liza? Lahat na lang binibigyan mo ng mali siya. Sabi ni Adrian, ang boses ay mababa at puno ng babala. Tumigil ka na. Ngunit hindi tumigil si Liza. Hindi siya pwedeng tumigil. Ang sumunod na insidente ay mas masakit. Ang paboritong hikaw na perlas ni Doña Remedios, isang pamana mula sa ina nito, ay nawawala. Nagkagulo ang buong mansyon. Si Patricia ang pinakaabalang naghahanap. Ang mukha'y puno ng pag-aalala para sa mama. Nasaan kaya napunta yon? Napaka-importante nun kay mama. Sabi ni Patricia habang tinutulungan si Liza na maghalongkat sa mga cabinet. Pagkatapos ng isang oras, habang naglalaba si Liza, tinawag siya ni Patricia. Liza, halika dito. Sa harap ni Adrian at ni Doña Remedios, kinuha ni Patricia ang basket ng mga labahin ni Liza. Mula sa ilalim ng mga damit, kinuha niya ang isang pamilyar na bagay, ang nawawalang hikaw na perlas. Liza, paano ito napunta dito? Tanong ni Patricia. Ang boses ay puno ng pagtataka at huwad na kalungkutan. Nanlaki ang mga mata ni Liza. Hindi ko po alam. Hindi ko po yan kinuha. Pero huli na ang lahat. Nakita niya ang tingin ni Adrian, isang tingin ng sukdulang pagkadismaya. At ang pinakamasakit sa lahat, ang tingin ni Doña Remedios. Sa isang sandali ng pagkalito, na marahil ay dulot ng gamot o ng sakit, tiningnan siya nito na parang isang estranghero. Magnanakaw, mahinang sabi ng matanda. Itinuturo siya. Kinuha mo ang hikaw ko. Gumuho ang mundo ni Liza, ang babaeng ipinagtatanggol niya. Ang babaeng minahal niya na parang sariling ina, ay siya na ngayong nagbibintang sa kanya. Napaluhod siya, ang mga luhay bumubuhos na parang ulan. Noong gabing iyon, hinarap siya ni Adrian. Galit na galit. Hindi ka lang pala tsismosa, Liza. Magnanakaw ka pa. Sir, hindi po totoo. Pakaniwalaan niyo po ako. Si Ma'am Patricia, siya po ang may gawa ng lahat ng ito. Desperadong sabi ni Liza. Bakit mo ba laging sinisiraan si Patricia? Dahil ba masaya ako sa kanya? Dahil ba sa wakas, may sarili na akong buhay? Hindi po, sir. Ginagamit ka lang niya. Niloloko niya tayong lahat. Nilalason niya ang isip at katawan ng nanay niyo. Sigaw ni Liza. Ang lahat ng kanyang pinipigil na damdamin ay sumabog na. Isang matinding sampal ang dumapo sa pisngi ni Liza. Hindi mula kay Adrian, kundi mula kay Doña Remedios na biglang lumitaw sa kanilang likuran. Ang muka'y puno ng galit. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang anak ko at ang mapapangasawa niya. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ngunit pagkasabi nun, nanghina ang matanda at napahawak sa kanyang ulo, tila nalilito sa sariling ginawa. Agad siyang inalalayan ni Patricia. Tumingin si Adrian kay Liza, ang mga matay walang emosyon, malamig na parang yelo. Narinig mo si Mama. Lumapit siya. Ang bawat salita'y parang isang pako na ibinabaon sa kabaong ng katapatan ni Liza. Kung may maririnig pa akong isang salita laban kay Patricia mula sa bibig mo, sisiguraduhin kong hindi ka na makakatapak pa sa kahit saang lupain ng mga Del Rosario. Malinaw ba? Tumalikod si Adrian at inakay ang kanyang ina at si Patricia palayo. Iniwan si Liza na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Ang pisngi namamanhid. Ang puso'y durog na durog. Pagkatapos ng gabing iyon, isang mabigat na pader ng yelo ang namagitan kay Liza at sa pamilya Del Rosario. Hindi na siya kinakausap ni Adrian. Si Doña Remedios naman ay laging nakabantay kay Patricia at ang mga tingin na ibinibigay nito kay Liza ay puno ng pagdududa at takot. Naging anino na lang talaga si Liza. Isang aninong nagmamasid, naghihintay, at halos nawawalan na ng pag-asa. Isang hapon,
Inutusan siya ni Patricia. Liza, pakilinis naman yung lumang bodega sa likod ng hardin. Maraming alikabok doon. Pakitapon na rin yung mga gamit na hindi na kailangan. Lalo na yung mga luma kong kahon. Pakitapon mo na lahat. May kakaibang diin sa pagkakasabi ni Patricia ng lahat. Tila isang pagsubok. Tila isang patibong. Tumangulang si Liza at kinuha ang mga gamit panlinis. Ang bodega ay madilim at amoy luma. Puno ito ng mga sirang kasangkapan at mga kahon na pinaglipasan na ng panahon. Sa isang sulok, nakita niya ang mga gamit ni Patricia, mga kahon ng damit at libro mula noong bago pa ito lumipat sa mansyon. Sinimulan niyang maglinis. Bawat alikabok na kanyang pinupunasan ay parang isang butil ng kanyang nawawalang pag-asa. Marahil ay tama si Adrian. Marahil ay wala na siyang lugar dito. Nasa itaas siya ng isang maliit na hagdanan. Inaabot ang isang lumang kahon sa tuktok ng cabinet nang biglang dumulas ang kanyang paa. Aray! Nahulog siya. Kasama niyang bumagsak ang kahon, isang luma at kinakalawang na lata ng biskwit na pamilyar sa kanya. Ang lata na minsan na niyang nakitang hawak ni Patricia. Bumukas ito sa pagkakabagsak at kumalat ang laman nito sa sahig. Isang kupas na larawan, isang lumang diary. Pinulot ni Liza ang larawan, isang batang babae at isang lalaki. Tinitigan niyang mabuti ang mukha ng lalaki. Pamilyar ito. Nakita na niya ito dati sa mga lumang dyaryo sa library ng senyora. Siya si Mr. Sales, ang dating karibal sa negosyo ng mga Del Rosario. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liza, ang batang babae sa tabi niya. Si Patricia. Siya si Patricia Sales. Nanginginig ang mga kamay na pinulot niya ang diary. Hindi ito kay Patricia. Sulat kamay ito ng isang lalaki. Sulat kamay ni Mr. Sales. Binuklat niya ang mga pahina. Puno ito ng hinanakit, ng galit, ng mga plano kung paano pababagsakin ang mga Del Rosario. At sa huling pahina, Anak, kung mabigo ako, ipagpatuloy mo ito. Bawiin mo ang lahat. Ngunit may isa pang nakasiksik sa loob ng diary. Isang mas maliit na notebook. Bago. Ang sulat kamay ay pamilyar. Kay Patricia. Binuksan niya ito. Ito ang kanyang sariling talaarawan. Ang talaarawan ng kanyang paghihiganti. June 12. Success! Adrian is completely under my spell. He's so easy to manipulate. Ang kailangan lang ay purihin ang ego niya at siraan ng paunti-unti ang imahe ng kanyang ina. July 5. I notice Mama's occasional memory lapses. It's a gift from heaven. A perfect opportunity. Hindi ko na kailangang mag-imbento ng sakit. Ang kailangan ko lang gawin ay palalain ito. A little something in her tea every night should speed up the process. August 22nd. The old hag is becoming more confused. It's working. Adrian is starting to believe she's a lost cause. Ang galing kong umarte. Ang galing kong maging anak-anakan niya habang sinisira ko siya. Napahawak si Liza sa kanyang dibdib. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng kanyang hinala, lahat ay totoo. Pero mas malala pa. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Isang planong matagal nang inilatag. Isang kasamaang mas malalim at mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Ito na ang ebidensya. Ang hindi maitatangging katibayan. Bigla, narinig niya ang mga yabag. Papalapit. Si Patricia. Dali-dali, sa isang iglap. Tinipon ni Liza ang diary at ang notebook. Wala na siyang oras para ibalik ito sa lata. Isiniksik niya ito sa ilalim ng kanyang damit. Sa may baywang, tinakpan ng kanyang maluwag na bestida. Pumasok si Patricia sa bodega, isang peking ngiti sa kanyang mga labi. Kumusta ang paglilinis, Liza? Natapon mo na ba ang mga basura? Ang mga mata ni Patricia ay hindi nakatingin kay Liza, kundi sa sahig. Hinahanap nito ang nakakalat na laman ng lata. Nakita nito ang litrato, ngunit hindi nito nakita ang mga diary. Okay naman po, ma'am.
Sagot ni Liza, sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses at ang nagwawalang tibok ng kanyang puso. Medyo maalikabok lang po talaga. Tumingin si Patricia sa kanya, ang mga matay naniningkit. Sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Tila may naramdaman itong mali. Mabuti naman kung ganon. Tumalikod si Patricia at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit bago ito tuluyang makalabas, huminto ito. Alam mo, Liza, sabi nito, hindi lumilingon. Ang basura, kapag hindi mo tinapon agad, bumabaho. At minsan, kailangan mo na lang sunugin para tuluyang mawala. Umalis ito. Iniwan ng isang makahulugang banta na nakabitin sa hangin. Naiwan si Liza na mag-isa, nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanang hawak niya ngayon. Hindi na ito isang simpleng hinala. Ito ay isang digmaan at hawak niya ngayon ang bala na tatapos sa lahat. Hawak-hawak ni Liza ang mga diary na parang isang sagradong bagay. Ito ang kanyang alas. Ngunit paano niya ito ipapakita kay Adrian nang hindi siya pagbibintangan na naman? Paano siya paniniwalaan ng isang taong binging-bingi na sa katotohanan? Kailangan niya ng tamang tiyempo. Ngunit si Patricia ay mas mabilis. Tila naramdaman niyang malapit nang bumagsak ang kanyang kastilyong buhangin. Kaya't inilunsad na niya ang kanyang huling, pinakamalupit na atake. Kinabukasan, ang mansyon ay napuno ng tensyon. Dumating si Dr. Ramirez, ang pekeng doktor, at si Attorney Salvador, ang huwad na abogado. Naroon sila para sa isang family conference. Pinaupo si Liza sa isang sulok. Para kung may kailangan si Senyora, sabi ni Patricia. Ang totoo, para panoorin niya ang kanyang sariling pagkatalo. Mr. Del Rosario, panimula ni Dr. Ramirez, ang boses ay puno ng profesional na awa. Based on my extensive evaluation, your mother's condition, it's progressing much faster than we anticipated. It's advanced dementia. She is now a significant risk to herself and to others. Tumingin si Adrian sa kanyang ina. Si Doña Remedios ay nakaupo lang, nakatingin sa kawalan, ang mga matay blanco. Ang epekto ng gamot na palihim na ibinibigay ni Patricia ay nasa kasukdulan nito. Anong ibig mong sabihin, Doc? Tanong ni Adrian. Ang boses ay garalgal. Ang ibig kong sabihin, Adrian, sabat ni Attorney Salvador, inilalatag ang isang folder ng mga dokumento sa mesa. Is that for her own safety and for the legal protection of the estate? She needs to be in a facility that can provide 24/7 specialized care. I have here the papers for Serenity Gardens, one of the best institutions in the country. Serenity Gardens, ang pangalan pa lang ay isang kasinungalingan. Para itong pangalan ng isang magandang kulungan. Hindi, bulong ni Adrian. Hindi ko pwedeng gawin yan sa kanya. Dito na pumasok ang pinakamagaling na aktres. Love, sabi ni Patricia, hinawakan ng kamay ni Adrian, ang mga matay puno ng luha. Ito ang pinakamahirap na desisyon sa buhay natin. Pero isipin mo siya, isipin mo ang kapakanan niya. Hindi natin siya kayang bantayan bawat segundo. Bigla, itinuon ni Patricia ang kanyang tingin kay Liza. Lalo na kung may mga tao sa paligid na nagdudulot sa kanya ng stress. Sa isang iglap, tumayo si Patricia, lumapit sa isang mesang may isang mamahaling plorera, ang paboritong plorera ni Doña Remedios, isang regalo mula sa yumaong asawa nito. Ito ang simbolo ng pagmamahalan nila ni Papa. 'Di ba? Sabi ni Patricia, ang boses ay nanginginig. At sa harap ng lahat, binitiwan niya ito. Sumabog ang plorera sa sahig. Ang tunog ng pagbasag ay muling pumuno sa silid. Patricia! Sigaw ni Adrian. Ngunit si Patricia ay tumuro kay Liza. Siya ang may kasalanan. Nakita ko. Tinulak niya ako. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Si Liza ay hindi man lang gumalaw mula sa kanyang kinauupuan. Ngunit ang ingay ay tila gumising sa natutulog na diwa
ni Doña Remedios. Nakita niya ang basag na plorera, ang alaala ng kanyang asawa. Ang galit ay biglang sumilakbo sa kanyang mga mata. "Ikaw!" Sigaw ng matanda, itinuturo si Liza. "Ikaw na naman! Palagi kang nanggugulo! Salot ka!" Sinugod ng matanda si Liza, ngunit bago pa ito makalapit, sinadya ni Patricia na humarang at aksidenteng natabig ang isang maliit na rebulto mula sa estante na bumagsak malapit sa paa ni Doña Remedios. "Mama, mag-ingat!" Sigaw ni Patricia habang niyayakap ang matanda na ngayon ay humahagulgol na sa pagkalito at takot. Para kay Adrian, ang eksena ay malinaw. Si Liza ang nag-udyok, nagalit si Mama, at muntik na itong masaktan. "Nakikita mo na, Adrian?" sabi ng doktor. "Hindi na siya ligtas dito." "Sign the papers, son," sabi ng abogado. "It's the only humane thing to do." Tumingin si Adrian kay Liza. Ang lahat ng natitirang pagtingin niya dito ay nawala. Napalitan ng absolutong galit at pagkasuklam. Si Liza ang problema. Si Liza ang lason. Kinuha ni Adrian ang ballpen, nanginginig ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang desisyon ay buo na. Pinirmahan niya ang bawat pahina, ang medical transfer, ang temporary guardianship, ang lahat. Pagkatapos, tumayo siya. Lumakad siya patungo kay Liza. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. "Tapos na tayo, Liza," sabi niya. Ang boses ay walang buhay. Tinawag niya ang 2 gwardiya na nag-aabang sa labas. "Palabasin niyo siya sa pamamahay na to." "Sir, Adrian, pakiusap." Pagmamakaawa ni Liza, sinusubukang kunin ang diary mula sa kanyang damit. "May kailangan po kayong malaman." "Wala na akong kailangang malaman mula sa'yo," sagot ni Adrian. Hindi man lang siya tinitingnan. "Palabasin niyo na siya, ngayon din." 2 malalaking kamay ang marahas na humawak sa mga braso ni Liza. "Sir, pakiusap." Huling sigaw niya, ang kanyang mga matay nakikiusap kay Adrian. Ngunit ang lalaki ay tumalikod na, abala sa pag-alo sa kanyang ina, na umiiyak sa mga bisig ni Patricia. Hindi na siya pinakinggan. Wala nang naniniwala sa kanya. Kinaladkad siya ng mga gwardiya palabas ng silid, sa mahabang pasilyo, hanggang sa marating nila ang malaking pinto ng mansyon. Bawat hakbang palayo ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. 20 taon. 20 taon ng kanyang buhay ang iginugol niya sa loob ng mga pader na yon. At ngayon, itinatapon siya na parang basahan. Nagsimulang pumatak ang ulan. Malalaki, mabibigat na patak, na tila nakikidalamhati sa kakanya. "Bitawan niyo ako. Kaya kong maglakad," sigaw ni Liza. Iwinaksi ang mga kamay ng gwardiya. Itinulak nila siya palabas ng malaking gate na bakal, isang malakas na tulak na nagpabagsak sa kanya sa maputik na lupa sa labas. Klang! Ang tunog ng pagsara ng gate ay ang tunog ng pagsara ng isang kabanata ng kanyang buhay. Ang tunog ng kanyang pagkatalo. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang kanyang puting uniforme ay puno na ng putik. Ang ulan ay bumubuhos ng malakas. Giniginaw siya hanggang sa buto. Tumingala siya sa mansyon, ang mansyon na dati niyang tinawag na tahanan. Nakita niya ang ilaw sa bintana ng silid ni Doña Remedios. Isang anino ang dumaan. Ang anino ng kanyang minamahal na senyora. Napahawak siya sa kanyang baywang. Ang diary, ang tanging pag-asa niya. Naroon pa, basa at lukot na, ngunit naroon pa. Ngunit ano ang silbi nito kung wala namang makikinig? Mula sa di kalayuan, sa kabilang direksyon ng kalsada, may natanaw siyang 2 papalapit na ilaw. Isang itim at eleganteng van, ang uri ng sasakyan na hindi mo basta-basta makikita sa lugar na yon. Walang marka. Ngunit alam ni Liza kung ano yon. Ang sasakyan mula sa Serenity Gardens. Parating na sila. Parating na sila para kunin si Senyora. Hindi, bulong ni Liza sa hangin at ulan. Hindi pa huli ang lahat. Kinapa niya ang kanyang bulsa
Ang luma niyang cellphone. Kailangan niyang tawagan si Adrian. Kailangan niyang subukan. Kahit isang huling beses. Binuksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang numero ni Adrian. Cannot make call. Low battery. 1%. 1% na lang ang natitira sa baterya. At pagkatapos, namatay ang screen. Gumuho ang lahat ng natitira niyang pag-asa. Napaluhod siya sa gitna ng daan, sa ilalim ng rumaragasang ulan. Wala na. Talo na siya. Pinanood niya ang pagpasok ng itim na van sa gate ng mansyon. Ang gate na isinara para sa kanya ay maluwag na bumukas para sa mga kukuha kay Doña Remedios. Tumingin siyang muli sa bintana ng silid ng matanda. At sa isang sandaling tumigil ang kanyang paghinga, nakita niya ang ilaw na yon na biglang namatay. Kadiliman. Iyon na. Sinusundo na nila siya. Niyakap ni Liza ang kanyang sarili. Ang katawan ay nanginginig sa ginaw at sa dalamhati. Wala siyang pera. Wala siyang masisilungan. Wala siyang pamilya. Ang tanging pamilyang kilala niya ay nasa loob ng mansyon na yon. At ipinatapon na siya. Isang kulog ang dumagundong sa kalangitan na sinundan ng isang matalim na kidlat. Sa panandali ang liwanag na yon, nakikita ni Liza ang sarili niyang refleksyon sa isang maliit na lawa ng tubig ulan sa kalsada. Isang babaeng basang-basa, isang babaeng talunan, isang babaeng walang-wala. Ngunit habang tinititigan niya ang refleksyon, may iba siyang nakita. Sa likod ng mga luhang humahalo sa ulan, nakita niya ang apoy. Isang maliit, nanginginig na apoy. Ang apoy ng katapatan na hindi pa rin namamatay. Hindi. Bulong niya. Ang boses ay mas matatag na ngayon. Hindi pa ito tapos. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang mga binti ay nanginginig, ngunit determinado. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hindi niya alam kung paano. Ngunit isa lang ang alam niya. Hindi niya hahayaang magwagi ang kasamaan ngayong gabi. Hinding-hindi. Ang tanging liwanag na gumagabay kay Liza ay ang mga poste ng ilaw sa kahabaan ng kalsada at ang nag-aalab na determinasyon sa kanyang puso. Tumatakbo siya. Walang direksyon. Ang mahalaga ay makalayo sa lugar na yon at makahanap ng tulong. Sa di kalayuan, natanaw niya ang isang pamilyar na istruktura. Ang kampanaryo ng lumang simbahan ng kanilang bayan. Simbahan. Kanlungan. Pag-asa. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas para marating ito. Ang mabigat na pintuan ng simbahan ay bahagyang nakabukas. Pumasok siya. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang damit at bumagsak sa sahig sa pagod. Hija, anong nangyari sa'yo? Isang matandang madre, si Sister Teresita, ang lumapit sa kanya. May dalang kumot at isang baso ng mainit na tubig. Siya ang madreng madalas dalawin ni Doña Remedios noon para magbigay ng donasyon. Sister, tulungan niyo po ako. Humihikbing sabi ni Liza. Ikinuwento niya ang lahat ng mabilisan. Ang plano ni Patricia, ang pagpapaalis sa kanya, ang sasakyang kukuha kay Senyora. Diyos ko po, bulong ng madre, nanlalaki ang mga mata. Kailangan nating gumawa ng paraan. Ang cellphone ko po, wala ng baterya, sabi ni Liza, halos mawalan na ng pag-asa. Halika dito, Hija. Dinala siya ng madre sa maliit na opisina nito. May isang lumang charger doon. Nanginginig ang mga kamay ni Liza habang isinasaksak ang kanyang cellphone. Segundo. 1 minuto, 2 minuto, bumukas ang screen, 5%. Salamat po, Diyos ko. Naiiyak na sabi ni Liza. Hindi na siya nagsayang ng oras. Hindi na niya susubukang tawagan si Adrian. Hindi ito sasagutin. Kailangan niyang ipadala ang isang bagay na hindi nito maaaring balewalain. Binuksan niya ang kanyang gallery. Kinuha niya ang litrato ng diary. Ang pahina kung saan isinulat ni Patricia ang tungkol sa paghihiganti ng kanyang ama at ang paggamit niya sa sakit ni Doña Remedios. Click. Send.
Ipinadala niya ito kay Adrian na may iisang mensahe. Ang katotohanan tungkol sa ama ni Patricia na hindi niya sinabi sa'yo. Basahin mo bago huli ang lahat. Pagkatapos, tumayo na siya. Salamat po, sister, sabi niya sa madre. Pero kailangan ko na pong bumalik. Pero Hija, mapanganib. Mas mapanganib po kung iiwan ko si senyora sa kanila. Sagot ni Liza. Ang kanyang mga matay nag-aalab. Hindi na siya nag-abalang magpatuyo pa. Tumakbo siyang muli palabas, pabalik sa mansyon. Isang karera laban sa oras. Samantala, sa loob ng mansyon, inaakay na ni Patricia at ng dalawang naka-uniforming lalaki si Doña Remedios pababa ng hagdanan. Ang matanda ay tila tuliro at hindi lumalaban. Si Adrian ay nakatayo lang sa isang sulok, nakatingin. Ang puso'y pinipiga. Tama ba ang ginagawa niya? Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula sa numerong hindi nakarehistro, ang numero ni Liza. Buburahin na sana niya ito nang mabasa ang mensahe. Ang katotohanan tungkol sa ama ni Patricia. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang litrato, isang pahina ng isang diary, ang sulat kamay ni Patricia. Nabasa niya ang kanyang pangalan, ang pangalan ng kanyang ina, gamitin ang sakit niya. Palalain, paghihiganti, para kay Papa. Hindi niya naintindihan noong una, paulit-ulit niyang binasa. Ang bawat salita ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pader na itinayo ni Patricia sa paligid ng kanyang puso. Tama, ang ama ni Patricia. Hindi nito kailanman ikinuwento kung sino ito o kung ano ang nangyari dito. Love, halika na. Aalis na kami. Narinig niyang tawag ni Patricia mula sa pinto. Nakatayo na sila sa labas. Binubuksan na ng isang lalaki ang pinto ng van para kay Doña Remedios. Oras na. Ngunit ang mga salita sa diary ay sumisigaw sa kanyang isipan. Sa labas, papalapit na si Liza. Tumatakbo. Nakikita na niya ang van. Huli na ba siya? Hindi Sigaw niya, gamit ang lahat ng lakas niya. Narinig siya ng lahat. Huminto sila. Tumingin sa direksyon niya. Si Patricia, ang mga lalaki, si Doña Remedios, at si Adrian nakalalabas lang ng pinto. Kasabay ng kanyang sigaw. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa mansyon. Patricia! Ang sigaw ni Adrian. Puno ng sakit, pagkalito, at galit. Tumakbo si Liza, hindi na inalintana ang pagod. Huminto siya sa harap ng van, hinarangan ng daan. Ang dibdib ay umaakyat baba. Sa likod niya, lumabas si Adrian mula sa mansyon. Ang muka'y hindi maipinta. Ang cellphone ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Ang mga mata niya ay hindi na nakatingin kay Liza. Nakatitig ito kay Patricia, ang babaeng minahal niya. Sino ka? Tanong ni Adrian. Ang boses ay nanginginig. Basag. Sino ka ba talaga, Patricia? Ang matamis na ngiti ni Patricia ay nawala. Napalitan ito ng isang malamig na katahimikan. Huli na siya. Ang hangin ay napuno ng isang mabigat at nakakabinging katahimikan. Tanging ang mahinang ambon na lang ang maririnig. Ano? Anong sinasabi mo, love? Tanong ni Patricia. Sinusubukang ibalik ang matamis na tono sa kanyang boses, ngunit nabigo siya. May lamat na sa kanyang pagkukunwari. Naglakad si Adrian, nilampasan si Liza at huminto sa harap ni Patricia. Itinaas niya ang cellphone, ipinakita ang litrato ng diary. Sino si Sales? Tanong niya. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng bigat. Ang ama mo ba ay ang dating karibal ng pamilya ko? Nakita ni Liza ang pagbabago sa mukha ni Patricia. Nawala ang pagkukunwaring pag-aalala. Nawala ang pekeng pagmamahal. Ang natira ay ang purong hindi na naitatagong galit. Ah! Sabi ni Patricia. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. Ang munting katulong. Nakahanap ka pa rin ng paraan. Tumingin siya kay Adrian. So ano ngayon? Nalaman mo na? Oo,
Ako ang anak ni Ricardo Sales, ang taong sinira ng ama mo, ang taong namatay ng walang dangal dahil sa kasakiman ng pamilya mo? Hindi, bulong ni Adrian, umaatras na parang nasampal. Oo, Adrian, lahat ng ito, ang yaman, ang kapangyarihan, dapat sa amin to. Kinuha niyo lang. At ako, binalak kong bawiin ang lahat. Sa sandaling iyon, lumapit si Liza. Mula sa kanyang baywang, kinuha niya ang basang diary ni Patricia at iniabot ito kay Adrian. Basahin niyo po lahat, sir. Binuklat ni Adrian ang mga pahina. Ang bawat pangungusap ay isang patalim na lalong sumusugat sa kanyang puso. Ang plano, ang paglason sa isip ng kanyang ina, ang paggamit sa kanya. Minahal kita, sabi ni Adrian. Ang boses ay halos pabulong na lang, puno ng sakit. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pagmamahal, tumawa ng malakas si Patricia. Isang tawang halos kabaliwan na. Huwag kang magpatawa, Adrian. Hindi ka marunong magmahal. Ang kaya mo lang gawin ay sumunod. Sumunod sa makapangyarihan mong ina. At pagkatapos, sumunod sa akin. Isa kang sunod-sunuran. Isang inutil na tagapagmana. Ang bawat salita ay tumama kay Adrian nang mas malakas pa sa isang sampal. Napayuko siya. Ang mga luhay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata habang ang katotohanan ng kanyang pagkabulag ay bumabalot sa kanya. At ikaw, sabi ni Patricia, tiningnan si Doña Remedios na ngayon ay nakatingin sa kanya. May bahid ng pagkilala at pangingilabot sa mga mata. Dapat lang sa'yo yan. Dapat kang mabulok sa isang institusyon. Pareho kayo ng asawa mo, mga magnanakaw. Tama na, sigaw ni Adrian. Sa wakas ay natagpuan ang kanyang boses. Isang sigaw na puno ng galit at pagsisisi. Tumingin siya sa dalawang lalaki mula sa van. Umalis na kayo. Ngayon din, nagkatinginan ang dalawang lalaki. Naguluhan. Ngunit nakita nila ang determinasyon sa mga mata ni Adrian. Mabilis silang sumakay sa van at umalis. Ngayon, silang apat na lang ang natira sa gitna ng daan. Umalis ka na, Patricia, sabi ni Adrian. Ang boses ay malamig na parang yelo. Umalis ka na, bago pa ako makalimot at tumawag ng puls. Isang huling tingin ng sukdulan na pagkasuklam ang ibinigay ni Patricia sa kanilang lahat. Inayos niya ang kanyang damit. Hindi pa tayo tapos, Del Rosario, sabi niya, bago tumalikod at naglakad palayo sa kadiliman, dala ang kanyang nabigong paghihiganti. Isang nakakabinging katahimikan ang muling namayani. Si Adrian, si Liza, at si Doña Remedios. Dahan-dahan, lumapit si Adrian sa kanyang ina. Ang matanda ay nakatingin sa kanya. Ang pagkalito ay napalitan ng sakit. Mama! Walang ibang salitang lumabas sa kanyang bibig. Napaluhod siya sa basang lupa sa harap ng kanyang ina at humagulgol na parang isang batang nawawala. Mama, patawarin mo ako. Patawad. Si Doña Remedios, kahit nangihina pa, ay itinaas ang kanyang kamay at marahang inilagay ito sa ulo ng kanyang nag-iisang anak. Isang kilos ng pagpapatawad na mas malakas pa sa anumang salita. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay napunta kay Liza. Si Liza, na nakatayo lang sa gilid, basang-basa, puno ng putik, ang tahimik na bayani ng gabing iyon. Iniabot ni Doña Remedios ang kanyang kamay. Halika, dito, mahinang sabi nito. Lumapit si Liza, lumuhod sa tabi ni Adrian. Hinawakan ng matanda ang kanyang kamay. Ang kamay ng isang katulong, ang kamay ng kanyang tagapagligtas. Tiningnan niya si Liza at sa gitna ng kanyang pagkalito, isang malinaw at taos-pusong salita ang namutawi sa kanyang mga labi. Anak, lumipas ang 6 na buwan. Ang hangin sa mansyon ng mga Del Rosario ay nagbago na. Wala na ang bigat ng kasinungalingan at takot. Napalitan ito ng isang magaan at payapang katahimikan, ang katahimikan ng paghilom. Sa hardin,
Sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga, magkakasamang nag-aalmusal sina Doña Remedios, Adrian, at Liza. Si Doña Remedios ay malaki na ang ipinagbuti. Sa tulong ng tunay na mga doktor at sa tamang gamot, ang kanyang memorya ay unti-unting bumabalik. Bagamat may mga araw pa ring malilimutin siya. Ngunit ang pinakamahalaga, ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagbalik na. Si Adrian ay ibang tao na. Ang dating arogante at bulag na tagapagmana ay naging isang lalaking mapagkumbaba at maalaga. Siya na mismo ang nag-aasikaso sa kanyang ina, mula sa gamot hanggang sa pagbabasa nito ng mga paboritong libro. Ang bawat kilos niya ay isang anyo ng pagsisisi at pagmamahal. At si Liza, hindi na siya nakasuot ng uniforme. Nakadamit siya ng simpleng bestida, nakaupo sa hapagkainan hindi sa likuran, kundi sa tabi ni Doña Remedios, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang kapamilya. Liza anak, pakilagyan mo pa ng kanin si Adrian. Masyado na yatang pumapayat yan, sabi ni Doña Remedios na may ngiti. Mama naman, nahihiyang sagot ni Adrian, ngunit inabot pa rin ang kanyang plato kay Liza. Nagkatinginan sila ni Liza at sabay na napangiti. Ang kanilang mga ngiti ay puno ng pag-unawa at respeto na nabuo mula sa isang madilim na nakaraan. Noong hapong iyon, isang malaking pagtitipon ang naganap sa bakuran ng mansyon. Inimbitahan ng buong komunidad para sa inaugurasyon ng isang bagong proyekto. Isang malaking arko na may nakasulat na Puso ni Remedios Community Center ang itinayo malapit sa gate. Ito ang bagong legacy ng mga Del Rosario, isang sentro para sa mga nakakatanda. Nag-aalok ng libreng serbisyong medikal, libangan, at higit sa lahat, isang lugar kung saan sila ay pinapahalagahan. Ito ang paraan ni Adrian upang itama ang kanyang mga pagkakamali at bigyang pugay ang katatagan ng kanyang ina. Tumayo si Doña Remedios sa harap ng lahat upang magbigay ng maikling talumpati. Nakahawak sa braso niya si Adrian sa isang panig at si Liza naman sa kabila. Ang pinakamalaking yaman, sabi ng matanda, ang boses ay mahina ngunit matatag, ay hindi ang pera o ang lupain. Ito ay nasa puso ng mga taong nananatili sa tabi mo, lalo na sa panahon ng kadiliman. Ito ay ang katapatan. Habang nagsasalita, ang kanyang mga mata ay napunta kay Liza. Isang tingin na puno ng pasasalamat at pagmamahal na hindi kayang tumbasan ng anumang salita. Pagkatapos ng seremonya, habang abala ang lahat, nilapitan ni Adrian si Liza. Liza, sabi niya, hindi ko pa yata nasasabi ito ng maayos. Humarap siya dito, tiningnan ito ng diretso sa mga mata. Salamat. Salamat sa hindi mo pagsuko sa amin. Sa akin, iniligtas mo ang aking ina. Iniligtas mo ang buong pamilya. Ginawa ko lang po ang tama, Sir Adrian. Sagot ni Liza na kayuko. Adrian na lang, sabi nito na may maliit na ngiti. At hindi ka na sir ng sir. Magkapatid na ang turingan natin. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Liza ang isang tunay at magaan na kaligayahan, isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Tumingin siya sa malaking karatula ng community center, Puso ni Remedios. Ang Puso ni Remedios. Naunawaan niya na ang Puso ni Remedios ay hindi lang ang pangalan ng isang gusali. Ito ang tibok ng katapatan na ipinakita niya. Ito ang init ng pagpapatawad na ibinigay ng matanda. At ito ang pag-asang dala ng isang bagong simula para sa kanilang lahat. Mula sa di kalayuan, pinanood sila ni Doña Remedios, isang ngiti ng kapayapaan ang nakaguhit sa kanyang mukha. Sa wakas, ang kanyang pamilya ay buo na. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagmamahal na sinubok ng panahon at pinatatag ng katapatan.